Pero ito, pag-usapan po muna natin, sir, kasi meron po yung idea po ngayon, ito nga pong Department of Transportation o DOTR, kaugnay po dito po sa binabanggit po na shame campaign, laban po sa mga motorista po natin, sir. Actually, napag-uusapan na rin namin yan ng aming mga kasama, no? Sa amin naman parang may agam-agam kami kasi alam mo, ang kailangan lang naman natin patupad yung batas ng tama at yung mga nagkakamali talaga nasa-sanction naman sila na sila ay talagang totoong nagkamali at karapat dapat tatanggalan sila ng kanilang mga lisensya, no? Para sa akin hindi na siguro, no? Kasi alam mo, kawawa rin naman yung mga tao, kumbaga double blade na no? Natanggalan mo na sila ng lisensya, na-revoke mo na, hindi na sila makapagmaneho kailan pa man, tapos lalagay mo pa. Siyempre yung konti naman yung para sa pagkatao, no? Ako para sa akin, hindi na kailangan, no? Naintindihan ko yung sinasabi ng Department of Transportation, ng Secretary Vince Dizon, na para gayahin ng mga tao na para hindi na nila gawin yung ginagawa nito mga to. Pero alam mo, sa tao pa rin yan no? Ang punot dulo nito, yung personalidad, no? Gaya ng sinabi ko, may mga tao talaga na kahit na alam nilang bawal, alam nilang masama yung ginagawa nila, pero ginagawa pa rin nila at walang makakapag-control no? Kundi sila lang. So para sa akin, siguro wag na lang, no? Bigay na lang nila yung dapat na kaukulang dapat nilang gawin kung talagang ito ay kailangan tanggalan ng lisensya panghabang buhay, gawin na lang nila. Kailangan suspindihin nila, warningan nila na hindi na uulit, no? Siguro yun na lang, no? Wag na sana kasi I remember when my uncle, Mayor Alfredo Lim sa Maynila, no? Nag-campaign na kami dyan, nagkaroon pa kaming kaso di ba? Nagkaroon pa ng kaso yung City of Manila dun sa same campaign dito, naka-drugs, di ba? Natatandaan niyo yun? Yes. So siguro ganito rin naabutin yan magkakaroon din ng mga ganyang reklamuhan pa at magiging another problema na naman at another na naman yan para pag-uusapan na naman na hindi naman makakatulong sa tao, kundi makakapagpagulong sa ating bansa. Well, ito ho kasi sir, batay po doon sa naging pagpapayag po nito nga pong si chief po ng DOTR, talagang maglalabas po sila nito nga pong mga listahan ng mga violators every week. At parang, ito yung binabanggit nyo kanina po sir, na ito yung parang sa dati po nung sa usapin po ng sa war on drugs na wag tularan, mga ganito. Dito naman, do not imitate or do not follow list. Yun pong ay sasagawa naman po dito ng DOTR po sir. Ako naman kasi, gaya ng sinasabi ko, naiintindihan ko yung gusto ng ating sekretary. Pero gaya ng sinabi ko, kung pwedeng hindi, higpitan na lang nila at ipatupad na lang yung dapat na sanksyon dun sa mga nagkamali. No? At kung talagang ayaw nila magpapigil, gagawin pa rin nila, sige, do it. Pero ilagay lang nila, ito yung mga nagkamali na naribukan ng lisensya, huwag na ilagay kung ano pa mga pinaggagawa. Kasi may social media naman para mag-imbestiga, di ba? Para sa akin, another na parang hihiyain pa natin yung mga ganon. Kung gusto nila ilabas yung pangalan, lagay na nila, wag tularan to, na-revoke, na nagkaroon ng 90 days na suspension, 6 month suspension, 1 year suspension, yun na lang, wala na ilalagay kung anong ginawa. Siguro mas okay na para sa akin yung ganon, kaysa naman yung ilagay mo pa talaga kung ano yung talagang mga kasalanan nila, no? Siguro para sa akin kung ako lang tatanungin mo, yes po. Wag na lang, hindi na dapat. So sa inyo po, sir, po sa may National Public Transport Coalition and even yung nga pong ibang mga transport group, parang meron po ba kayo yung nga pong mga, ito somehow pagpaplano na to counter this, Sir Ariel? Actually, pag pinag-usapan natin yan dapat nga hiyain nila yung mga nasa flood control project na bilyon-bilyon halaga. Yan ang dapat hiyain. Diba? Dahil kitang-kita na natin yung apektado lahat. Kami sa transport sector, we are healing them. Sa Senate and the Congress, even the President right now. Dahil kung hindi siya nagsimula, hindi ito mabubuksan, no? Ibig sabihin, ito yung pagkakataon ng ating Pangulo ni President Ferdinand Bongbong Marcos na ipakita niya na yung ginawa niya, wala siyang sisinuhin dyan. Kahit sa mag-anak, kaibigan, kumpare, pag nalaman na nagkamali, dapat ito isanksyon, no? Sabi ko nga,
hindi hindi lang basta kaso dapat ito, 'di ba? Kung nag-iisip ang DOTR ng same campaign, dapat ito talaga yung abuti nila dahil unang-una apektado lahat, pati kami sa transport group, Yes. hindi kami makabiyahe pagbaha, 'di ba? Kayong lahat na mga nanakay, hindi rin kayo makabiyahe, ibig sabihin wala tayong kita lahat dahil dito sa mga kawalang hiya na ginawa ng mga to. Okay. So, eto Sir Ariel, siguro pag-usapan ho natin sa mga susunod din po na pagkakataon yung reaction naman po ng transport group dito po sa usapin po ng flood control. Pero sir, dito po sa pagdating po sa mga violators, kasi I know na ikaw din po ay talagang nagsusulong po nito nga pong roadworthiness, yung roadworthy na tinatawag at sa ating pong kalsada. Parang kumusta po ba yung monitoring po ninyo when it comes dito po sa bilang po ng mga violators po, sir? Actually ngayon, pinag-iting natin yung nakiusap din naman tayo sa LTO sa pamumuno ni Assistant Secretary Vigor Mendoza at saka ni Secretary Vince Dizon through Yusek Monreyes and Yusek Pastor na intensify yung pag-check ng mga unit, no, kung ito pa ay roadworthy kasi tama lang naman na pairali nila yung paghihigpit doon sa mga walang yung kalbo, yung gulong, yung pudpud ba, yung talagang wala na halos. Yung mga preno, yung mga sira, dapat yan talaga, yan ang pagtuunan ng pansin. Hindi yung huli ka lang ng huli, pero wala ka naman dahilan. Kaya ang tingin ng tao, kaya ka nang huhuli para mangutong, di ba? That's why, yung sinasabi ko nga, I give them mga sombrero, yung ang kaligtasan sa kalsada, para meron silang, pag lumapa sila sa kalsada, yan ay dinonate natin sa kanila, para makita ng taong bayan na sinsirado ang ating Land Transportation Office, ang DOTR, sa pagpapatupad ng roadworthy sa ating mga kalsada. No? Yun yung dapat na tinitignan kasi na hindi lang yung basta ka manghuhuli pero wala naman dahilan. Katulad yan, ang daming nagiging complaint. Pero pag ang pinagtuunan mo ng pansin, yung roadworthy, bago ka tumingin ng ibang problema ng sasakyan, sa tingin ko, mas maiintindihan ng taong bayan ngayon at mas kukonti ang magrereklamo. Well, ito pala sir, madagdag ko lang dun sa shame campaign kasi ang target din po pala nito nga pong nasabi pong idea po na ito ng DOTR, yung pong mga grave violation like yung isang pagkakataon po na meron po yung mga talagang sinasagasaan po kasi yung nga pong mga motorista ng mga ito like yung isang abogada po na nagasa dyan po sa may part po ng Kawit-Kawitan naman po, sir. Yes. Totoo naman yun, no? Kaya yun ang naisip ni Secretary Vince Dizon na baka ilagay yung shame campaign. Kaya nga lang, ang punot dulo ng sinasabi ko dyan, kasi may human rin tayo, may tawag tayo yung kaniyang pagkatao, Yes. Diba? May karapatan din sila. Baka dun magka-problema. So para sa akin, para hindi na umabot sa ganon, bigyan na lang nila ng pinakamabigat na parusa, no? Na hindi na gagawa kung gusto na mag-apila, kung mapila sila. Pero kung stick ang ating sekretary na itong mga violation na to, katulad ng sa abogada, katulad ng sumalubong sa South Luzon Expressway dati o NLEX, di ba? Yung mga ganung bagay, talagang dapat bigyan ng mabigat na sanksyon. Siguro naman yun ay sole authority ng Department of Transportation and Land Transportation Office. Pero para sa akin yung shame campaign medyo may tatamaan doon na karapatang pantao ng bawat isa sa atin na nagkamali. Okay. Well, bago yung mensahe niyo po Sir Ariel, ito nais ko din pong makuha po yung reaction po ninyo kasi talagang patuloy pa rin ito nga pong pagtaas po ng presyo po sa langis po Sir Ariel. Yes, up to this time, yan na nga sinasabi ko, ang dami nating nakita, di ba? Ang daming nangyari sa issue sa Pilipinas itong mga past month, no? Nakita natin yung mga pera, bilyon-bilyong piso na nasayang sa flood control, na naging corruption, na allegedly kumita yung mga mambabatas, kumita yung mga gobernador, kumita yung mayor, kumita yung congressman, kumita senador. Sinasabi nga namin kung ang pera na yan iaayos at nilalagay na lang dito, sinasabi nga nila itong mga project na ginagawa, dito nang gagaling yung excise tax, di ba? Isa yan, kasi nang gagalingan. Noon pa namin sinasabi na kung yung mga program na yan, yung excise tax muna, yung suspindihin ninyo, di ba?
sana yung pera na nagamit hindi nakabigat sa taong bayan. Ngayon napunta lang pala sa korupsyon yung excise tax namin. Mhm. So siguro ito yung panahon na dapat pag-aralan talaga ng gobyerno kung saan pa nila ilalaan yung mga pondo kasi bilyon-bilyon na since 2022 na sinasabi nila. Hindi pa natin alam yung mga past administration. Sobra-sobra na yung ginasto sa flood control program ng gobyerno pero still bumabaha pa rin tayo. So samantalang yung aming kahilingan, pansamantala lamang, hindi naman pang matagalan hanggang mataas lang ang presyo ng petroleum produkto sa pandaigdigang merkado, yun lang hiningi namin, di pa kami napagbigyan. Ngayon, nalalaman namin ngayon, sobra-sobra yung korupsyon, bilyon-bilyon piso. Diba? Baka pag inipon mo yan, may trilyon na. Diba? Na sana pinakinggan lang naman sana yung hinaing naming mga maliliit na tsuper at tayo, taong bayan, yung mga gumagamit ng sasakyan, sana man lang, nakatikim man lang kami ng mas magaang-gaang kaysa puro perwisyo inabot namin dyan at ang pera ng gobyerno napunta lang kung saan. So, walang katuturan, napunta sa bulsa. Okay. Well, sige, mensahe niyo po sir sa lahat po ng mga nakikinig na nanonood, lalong-lalo na yung atin pong mga kababayang nasahanay po ng transportasyon. Sir Ariel, please God po sir. Yes, still po, nandoon pa rin ang ating hanay, tumitingin sa mga pinag-uusapan, sa mga issue ng gobyerno, especially nadamay kami, damay ang transportasyon ng taong bayan na may mga sariling sasakyan. Rest assured na yung pong ginagawa ng gobyerno maganda, ito ngayon, yung mga investigasyon, we are supporting the government na especially yung Senate, yung Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta, na dapat lumabas ang katotohanan kung saan napunta itong mga pera na to na pumipirwisyo rin sa aming mga transportasyon at sa inyo, ang mga mananakay at may maliliit din o may mga paisa-isa rin na sasakyan. So, sana po magsama-sama tayo, magbasa, manood ng balita, magbasa, magtumingin sa kanila mga Facebook. Ito po yung dapat na Facebook na ginagawa, hindi yung pagsusugal, hindi yung ano-anong pinapasukan nating mga ano dyan sa cellphone. Ito po ang dapat natin tutukan lahat para baka po sakali sa pagkakataon na to, mabago na at magkaroon na po ng pagtigil yung korupsyon ngayon sa ating bansa. Okay. With that po Sir Ariel, maraming salamat po sa inyo pong oras. Muli magandang araw at mag-ingat po kayo lagi sir. Yes, magandang hapon po, magandang umaga, magandang araw po sa lahat ng nakikinig. God bless us all. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, and YouTube. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Sa Radyo Bombo!